Visit linkforties.net and earn money through links now. Ayan, so ito ako. So lagyan natin to ng credit para makita ninyo. So let's say 10 pesos. Okay, 10 pesos. Kahit wala na siguro yan. Yan, save. Okay, meron ng credit na yan, no? Ibig sabihin nitong credit, papasok siya dito. Ayan, dito siya papasok. Okay? So, kumbaga parang siya, parang kumbaga dun sa wallet sa ibang system sana yan. Wallet. Ngayon, kung magko-connect ka, kunyari, ayan. Gagamitin mo ito, itong credit mo dito. Okay? So, kung ko-connect ka, ayan. So, ginamit niya yung 10 pesos. Ayan. Ayan na siya. So, 2 hours in 10 pesos. So, meron na siyang internet. Okay? Meron na siyang internet. Pero dito, lumalabas pa rin na wala. Pero pag mag-i-speed test ka na, yan. Meron na siyang net. O, yan. So, default pa lang yan. Hindi ko pa binago. 2 MB, 2 MB pa rin yung ano niya. Okay? Next. So, ayan. Meron na po siyang net at time, ha. Connected na po siya. So, pag pupunta po kayo dito sa balik lang ako sa may dashboard. Yan. Isa na lang ang naiwan kasi yung isa kanina na nakakonect is naubos na yung time niya. Okay? So, yan. Tignan nyo po. Sabi ko nga kanina is real time ito. Kung ano yung mga online, kahit pa nakakonect ka, kung hindi ka naghulog, hindi ka online, wala kang internet. So, ito yung mga active users na may internet na gumagamit. Okay? Yan, balik tayo dito. Then, clear total credit. So, itong total credit is, dito siya napupunta kasi eh. Dito siya napupunta. So, yung ilan lahat na yung mga naihulog niya, ganun. So, dito mo makikita minsan sa total credit, dito sa credit kako sana. Pag masyadong malaki yung credit nila dito, baka may milagro silang ginagawa. Pero kung balance naman yung total credit at yung credit nila, siguro talagang suki mo yan. Pero kung masyadong malaki, let's say 1,000 na yung credit niya dito na hindi pa niya ginagamit, doon kayo magtaka. Okay, next name, pwede nating lagyan ng pangalan. Ayan. Para alam natin kung kanino yan. Halimbawa, lagyan natin yung laptop. Okay. Next, points. Dito naman lalabas yung points. Ayan, dito. Yan, kung ilan ang 10 pesos, pag nagulog siya ng 10, say ilagay mo yun is 1 point. Kailangan niyang makabuo ng 100 points para ma-convert into internet. Subscription. Ito yung mga halimbawa is ayaw mong maghulog na lang. Hindi na sila maghuhulog. Okay, hindi na sila maghuhulog. Gusto mo is sila yung mag-connect na kaagad. Para mga store owners, mga tropa, ganun na hindi na maghuhulog, may internet na kaagad. So, dito nyo pwede ilagay yan. Okay. Next is yan, logs. So, ayan. Kikita nyo dito. So, nag-login siya. Yan yung time. Tapos, credit niya 0. Okay. So, nalagyan siya ng 10 pesos na amount. Mga ganon. So, dyan yung siya makikita sa logs. Okay, so saan na yung nasaan na yung okay. Okay na yan. Then dito tayo sa device ID. Pag may gusto kayong i-block minsan yan. May clear cookie, set AD, remove. Para hindi siya masyadong mapuno. Pero hindi nyo na kailangang pakialaman ito. Parang ito. Kaya dito na nanalo minsan si Wi-Fi 5SOC kasi tignan nyo to. Nagsiset kasi siya ng device ID. Kita nyo itong MAC address na to at itong MAC address na yan.
ay isa lang ang ID niya. Kasi, ito po kanina, ito po kanina is nakakonect siya sa, hindi kasi makikita dito. Nakakonect siya dun sa TP-Link extender na may 5G at TP-Link extender na may 2.4G. Kung dalawang SSID mo, magko-connect siya dun, magkaibang MAC address kasi naka-random MAC yung device na yan. Pero kay Wi-Fi 5 Soft, ire-record pa rin niya as isang device ID kasi na-detect niya na isang device lang yon. Okay? Kahit magkaiba sila ng device ID. See? O, dun mananalo kasi si Wi-Fi 5 Soft. Kita nyo? Yan. So, siya pa rin to. Kaya dito sa client device info, isa lang ang lalabas. Pero dito sa device ID, dalawa. See that? Oh. Okay. Next, sa whitelist naman, pag gusto ninyo na doon sa mga nagtatanong ng mga speed test, na bakit walang speed test daw, kung ilang Mbps or ilan ang speed na, ilan ang bandwidth na pumapasok kay Wi-Fi 5 Soft, tulad ng sa ibang system, is iwa-whitelist nyo na lang po yung device, tapos doon kayo mag-speed test para i-penetrate niya yung bandwidth limiter ng system. Okay? Dito na lang. Lagay mo yung MAC. Make sure na yung MAC niya is hindi siya naka-random MAC. Tapos lagyan mo ng pangalan. Saka mo siya i-speed test. Kasi kung mag-uulog ka tapos mag-speed test ka, naka-limit na yon. Okay? Dito naman po sa blacklist. Though itong blacklist is masasabi ko na hindi siya masyadong reliable kapag ka naka-random MAC yung device. Kahit ilagay mo yung MAC niya dito, lagyan mo ng alias, pag nag-disconnect siya at mag-connect ulit, bago na namang MAC. So, mas magandang dito na lang siya sa lagyan nyo siya ng, yung sabi nga ni Sir Jonas na since minemorize naman na ng system yung ID niya, dahil dito nga nakalagay blacklist, tapos ang pwede mo lang ilagay is MAC address. So, since naka-random MAC yan, hindi mo mapipigil pa iba-iba ng MAC yan every now and then. So, ang gagawin mo, dito na lang, halimbawa, ito yung maduga. Yan. So, instead na i-remove mo siya or i-blacklist mo siya, hindi. Huwag mo na siyang i-blacklist. Palitan mo na lang yung speed niya ng napakababa para magsisi siya. Lagay mo halimbawa instead na 1 Mbps, kbps na lang lagay mo. Yan, kbps na lang lagay mo para kahit maghulog siya, yun pa rin ang speed niya. Wala na siyang magagawa doon. So, pagsisisihan niya na, nanduga siya. So, yun po yung advice sa atin, no? Okay, next. Dito tayo sa butchers. Butchers yung sa ayaw Bakit daw may active butcher dito? Yung ayaw maghulog ito Yan, bakit may active butcher dyan? Hindi naman naghulog. Hindi naman talaga naghulog yan. Yung device natin yan ngayon. Okay, so dito sa butcher, pag mag-generate tayo, press pa rin naman. So, allowed. Ilang piraso ng butcher ang kailangan mo? 10. Okay, possible ba? Yes, possible. Lagay mo possible. Random na 6 characters. Post limit, wala. Unlimited. Validity, gawin mong say 48 hours, 2 araw. Yan, prefix. Pag maglalagay kayo ng prefix, huwag nyo nang ilagay yung link at huwag nyo na rin i-random. Para pag nilagay nyo, pag naka-random kasi yan, kukunin dito sa 6 characters, kukunin pa rin yung prefix. Halimbawa, lalagay mo dyan is free, parang ganun. Yung prefix niya. Para malaman mo na yung mga gumagamit ng butcher na yun is yung mga free. Binigay mo na free, hindi walang bayad. Parang ganun. Okay, so hindi ka pwedeng mag-custom butcher dito kasi random siya. So, let's say 2 Mbps. Gawin natin 5 Mbps. Yan, may dito name required, may warning.
Say 5.5 yan. Okay, then 1 hour yung duration niya. Then name, lagayan natin ng free. Tapos price since free, 0. Okay? Hindi mo pwedeng bawasan yan kasi dapat 4 characters. Ayun, and free. So pag let's say quantity, say 3. Then generate. Ayan siya. Ay, hindi pala. Idadagdag pala niya. Okay. Tama. Mali pala ako. Idadagdag pala niya yung 6 characters doon sa prefix mo. So, makikita mo, yung tatlong yan is naka-free yan. Okay? Hindi sila naghulog kasi binigay mo na free. At ang download speed ay 5M. Okay, tignan natin. Halimbawa, minsan dito nagkakatalo yung mga ibang kaya hindi nila maintindihan minsan. Halimbawa, yan. Gusto ko mag-extend. So, may time ako Ang speed ko kanina is 1.8. So, gusto ko mag-extend. Insufficient credit ako. Okay. So, extend via voucher. Yan. Extend via voucher. Lalagay ko yung voucher dito. Ayan. Okay. So, success. Nadagdagan na ng 1 hour. Ngayon, speed test ako. Ayan, bakit hindi siya 5 Mbps? Nilagay ko 5 Mbps. Kasi po guys, yung voucher nyo, pumatong dun sa dating time. Okay? Pumatong siya dun sa dating time. So, ibig sabihin, mauubos muna yung unang time ko kanina, yung 10 pesos na speed na 2 Mbps bago ko matikman itong 5 Mbps na free galing sa voucher. Ngayon, kung nagbago po kayo, kailangan po nilang ubusin muna yung yung nauna. Bago sumipa yung bago yung Ayan. So, wala na yung voucher dito, pero isa pa rin yung active voucher dito. Okay? So, mapupunta siya dito sa use voucher. Ayan. Okay? Then, dito naman sa generated ticket, kung hindi ako nagkakamali sa dun sa mga reseller. Tama ba? Yan, sa mga reseller. Hindi ko kasi ginagamit yon. Then, dito tayo sa credit. Ayan. So, credit ko, generated ticket. So, ito po. Yan, generate tayo. Meron kang amount, quantity, length, credit prefix, parang sa voucher code din kanina at kailangan mong maglagay ng name. Halimbawa, amount 10 pesos, quantity, gawin natin 3 pa rin. Length, dito free, say Jose, siyang nagbenta. 3, amount is 10, ilan yun? 1 hour, 2 hours, 2 H, let's say ganyan. Okay, sorry. Pwedeng palitan natin. Gawin natin 2H ito kasi pang 2 hours siya. Tapos ito si Jose. Okay, yan. See? So, ito yung code. 10 pesos each code. Then, ang nagbenta si Jose. So, ipiprint mo yan. Yan, ticket. Ipiprint mo yan, si Jose ang ibig sabihin si Jose ang nagbenta ng ticket na yan or code na yan. Okay, so pwede nyong, ayan, price, title, Jose, pwede nyo nagdagan dito, store, o mga ganon. And orange, pwede nyong, sige, gawin natin blue, yan. Tapos anong number niya? 091900919, mga ganon. Then, save natin siya. Yan, then, print. Okay? So, i-generate niya. So, ayan na siya. Pwede ninyong i-print yan. O, di ba? Then, dito naman po sa kung gusto nyong, ayaw nyo yung itsura ng ticket, gusto nyo may sarili kayong layout. So, pwedeng Excel lang i-download ninyo. Tapos, na lang kayo. Mag-print ng sarili ninyo. Okay? So, ayan.
So, magsasabi dito, generated ticket, Jose Store, 3 pieces. O, ayan siya, di ba? Papakita dito. Yung mga resellers, under resellers kasi yan. Ngayon, pag may, kunyari, may, eto na naman tayo, gumamit si ano. So, anong speed nito? Yung default. Yung default na nakalagay na. Okay? So, kung ito, halimbawa, itong code na to is ginamit na naman isang device. Matindi. Extend by a butcher. Nilagay niya. Oh no. Bakit? So, hindi pwede. Hindi niya pwedeng gamitin pang-extend yun. Okay? Hindi niya pwedeng gamitin pang-extend yung na-generate ni Jose. Kailangan ubusin muna para magamit niya. So, dito lalabas naman yan mga nagamit. Dito lalabas yung used credit ticket. Doon sa ano, doon sa kanina, ayan. Dito din lalabas. Okay? Yung mga generated ticket. Okay, next. Credit. Okay na yan. PPPoE account. Ito, hindi ko pa masyadong gamay ito kasi hindi ko pa siya sinubukan. Pero, pakita ko na lang sa inyo kung paano yung ginagawa dito. So, create. So, username mo, halimbawa, test1. Then, password, test1. Bandwidth, let's say, 10 Mbps. Tapos, download mo din is 10 Mbps. Kailan siya mag-expire? 1 month. So, kung ngayon ay, let's say, February 1, so, lagay mo doon is March 30 days. So, February 1, walang ano ngayon, wala siyang 29:30. So, plus 2. So, magiging March 2. Parang ganon. Then, 2025. Then, ito, time. Say, 12. Tapos, yan po is, say, AM. Yan. Amount, magkano babayaran niya monthly? Kasi, 10 Mbps mo is, let's say, 500. Then, create. O, ayan na siya. Okay. So, mag-expire yan sa March 2. Tapos, kailangan niyang magbayad ulit. Para bumalik yung net niya. Ngayon, yung babayaran po niya, saan pupunta? Okay, pupunta po siya sa account ninyo na ginawa nyo dito kanina sa online payment. Dito. Yan sa online payment. Tapos, pag naipon na, halimbawa, umabot na ng 50,000 yung collection ninyo, then pwede nyo siyang i-cash out or ilipat sa GCash nyo or whatever na account. At, hindi po eksaktong 50,000 ang papasok doon sa inyo, sa account ninyo. Kasi meron yung service fee. Okay? May service fee po yan. Then, HTML. Ito yung laman ng laman ng payment portal. Okay. I think more info ang ibibigay ni admin dito later on. Then billing. Okay. So show payment, wala pa namang bayad. So mag-add tayo, halimbawa siya si kanina si test. Okay, si test1. So anong username niya? Test1. Test1 amount kano kanina yun? 500. Coordinates, kailangan nyo maglagay ng coordinates. Tapos, lagay nyo din yung start date niya. Kanina yun is March. That is February 02/01/2025. Yan. Then, save na. Okay? So, dito kailangan ng coordinates. Mag-open siya ng Google Map. Tapos, kailangan nyo maglagay ng coordinates. Kokopyahin nyo lang naman, halimbawa, yan yung coordinates niya. Yan, ito po siya. Halimbawa, nandito ka sa may, let's say, dito. Okay, kunyari, yan yung bahay nyo. Sample lang naman po ito.
Hanggang dyan lang. Yan. Hindi nyo na kailangan yung 56M. Okay, balik ka dito. Lagay mo yung coordinates. Yan. Save. Okay. Ayan na siya. O, charge to pay. Kasi, ito yung babayaran niya. Okay, ito yung babayaran niya. Hindi eksaktong 500. Bakit yan lang? Kasi nga February 1 siya nag-start. Anong date pa lang ngayon? It's February 9. So, yan lang yung babayaran niya. Kumbaga na-divide na. Kumbaga prorated na siya. Okay? So, diba? Ang ganda. Next, reseller. Itong reseller, ito yung mga pwedeng gumamit ng reseller account. Halimbawa, si test2. Ang password niya ay test2 din. 2. Okay, butcher limit. Ibig sabihin kung ilan lang yung pwede niyang i-generate. Halimbawa kung 100 lang. Tapos, kailangan niyang magbigay ulit. Ayan, 100 lang. Ano itong difference nitong butcher limit at credit limit? Itong pagkakaintindi ko, credit limit ilang beses, times ito siya. Ilang beses siyang pwedeng mag-generate. Anong butcher limit niya is 100 lang. Hanggang 100 lang siya pwedeng mag-generate. Or, I mean, hanggang 100 butchers lang ang pwede niyang i-generate. Diba? Then, ano ba? Butcher type, possible, pwedeng possible na lang lahat. Itong butcher read and write, ibig sabihin, pwede siyang mag-generate at pwede siyang mag-delete. Read and write. Mag-edit. Ganun din. Use butcher, pwede niyang tignan, pero hindi niya pwedeng i-edit. Ganun din yung sales at yung ticket. Tama lang yan. Okay? Tama lang yan. Then, pwede mo nang i-save. Halimbawa, butcher limit natin is yan. Tapos, dito is 2. Yan, para makita nyo. Yan. Si test 2.